sila nang dahil sa mga maraming mga nanunungkulan sa gobyerno na kadikit ng mga tao sa iba't ibang antas ng buhay natin. Para bagang may pipicture natin ngayon, naririrepresenta ng Panginoon ang mga taong ito sa mga darating na katulad nating panahon. Pero meron ding dito, makikita mo, Kuya Min, yung tanong ni Pilato nung sabihin ng Panginoong Jesus na siya ang hari. Kaya sa ipinanganak upang maipangaral ang katotohanan. Sabi ni Pilato sa kanya, ano ang katotohanan? Kung makikita mo rito, Kuya Min, ang sabi nga ng Panginoon, noong nagtanong sa kanya ang kanyang mga alagad, na alam na nila ang daan. Sabi ng kanyang mga alagad, hindi namin alam ang daan. Doon sinabi ng Panginoon, ako ang daan. Ako ang katotohanan. So ang katotohanan mismo ay ang Panginoon. At ang ipinangangaral niya mismo ay ang kanyang sariling kaharian. Na ang ngayon, ang sinasabi niya, hindi rito sa mundong ito ang kanyang kaharian. So kung siya isang hari, ay meron siyang pinagaharian na kung nandoon siya, ay ipagtatanggol siya ng kanyang mga nasasakupan o yung kanyang mismong tagapagtanggol. Alam naman natin na ang kaharian ng Diyos ay nasa langit. So sana sa ating buhay, na huwag tayong tutulad sa mga taong katulad ng nagdidimandang ito. Na huwag nating ipagkamali na tayo'y magkasala sa isang taong walang kasalanan na pinagbibintanganan natin nang wala sa katotohanan. Yun lamang bang dadalhin mo siya sa korte? Yun lamang ba ang sapat? Hindi. Mayroon tayong nagagawa kung minsan na hindi natin nalalaman. Yung merong ka lamang marinig na hindi mo man ang nasaksiyan at pagkatapos itinransfer mo, ay yung palang taong yun, ganun ang ginawa eh. Ikaw na mismo ay umahatol sa kapwa mo na wala ka namang basihan, katulad ng ginagawang ito ngayon. Hindi mo alam na nagkakasala ka sa Diyos. Sana huwag ganon. Huwag tayong humatol. Dahil sabi ng ating Panginoon, ikaw ay hahatulan ayon sa iyong mga ginawa. Kung ginagawa natin ang manira ng kapwa, yung magchismi sa kapwa na walang katotohanan, mismong ikaw ay nahatulan mo na ang kapwa. Sa sandaling humatol ka ng wala sa tama, ang hinahatulan mo rin ay ang lumalang sa taong yan. Kaya sana maghunos dili po tayo na humatol, lalo na sa pamamagitan lamang ng mga bali-balita o haka-haka sa ating kaisipan. Yun, napakaganda. Sa makatuwid, sa panahon ngayon, nababaluktot yung katotohanan. Totoo yung kuya eh. Diba? Maliwanag naman eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw eh. Yung mga, lalo na kung ikaw ay mahirap lamang, hindi ka kilalang tao, kahit na nasa katotohanan ka, nababaluktot. At ipinagdurusa. So yun ang naranasan. Nararanasan ngayon ng Panginoon. Oo, naranasan ng Panginoon. At ngayon, yung katotohanan yan eh. Marami mga korte tayo na nababaligtad yung katotohanan. Totoo yan. Diba? Yun ang sinasabi ni Kuya Bert. So yun ngayon, yung aral na nakapalood doon ngayon, yung ipaglaban mo ang katotohanan, hindi, ako ang katotohanan. Ibig sabihin, ipaglalaban yung kapag pinaglaban mo ang katotohanan, ang pinaglalaban mo ang ating Panginoong Jesus. Siya kasi ang katotohanan na yun. Kaya sabi niya, ay di, yung sinabi Kuya Bert, Kuya John, na hindi itong kaharian ko. Ibig sabihin, yung kaharian niya, yung katotohanan. Yung katotohanan nasa langit. Oo. Na merong katotohanan na langit. Oo. So, yun ang ating asamin. Upang makasama niya tayo doon. So, kung wala tayo sa katotohanan,
ay hindi tayo pwedeng makapunta ron eh. Kaya, At ang sabi nga niya, ang lahat ng nakikinig sa kanya ay nasa katotohanan. Si Cesar, ika ang hari namin. Si Cesar, hiwala sa katotohanan. Ay, So, kaya yun ho ang aral dito. Nakikita ho natin doon na kung ikay nasa katotohanan, kahit na putihin pa ang buhay mo, ipaglaban mo ang katotohanan. kaya nga marami tayong Oo. mga santo at santa Oo, idol, yun, oo. dahil ipinaglaban nila ang Panginoong Yesus. Amen. Ang katotohanan. Ayun. So, yun ho yung dinakip si Jesus, dinala si Jesus kay Pilato, gobernador si Pilato eh. Ang Cesar, sinabi ninyo, yun ang pinakahari. Yung Cesar. So, yung mga Julius Caesar. so, yung mga sa panahon ngayon, ang pinakahari natin, yung pinakamataas, pagkatapos merong mga Presidente. yung pinakakuan. Yun ang panahon, yun ang buhay ngayon.